What's up mga Lods? Again, this is Kaindax TV. Kumusta po kayo? Okay? So ngayon guys, ang video natin ngayon guys ay about sa paraan. Mga paraan. Okay, may 3 ways. 3 paraan para dumami ang mga followers nyo. Okay? So ayan guys, umpisa na natin. Una, ang natural na paraan. Okay? So ano yung natural na paraan sa dami ng mga followers. Okay? Ito yung pag-upload natin ng mga quality content. Okay? So, pag nag-upload tayo ng mga ganong klaseng content, so possible, ma-recognize tayo, mapili tayo ni algorithm, ma-recommend yung mga videos natin. Kapag nangyari yan, automatic, dadami yung followers mo. Okay? At hindi lang yan, magiging organic yan kasi yung mga followers mo dyan, ang ibig sabihin, nagustuhan nila ang content mo. Maaring hindi lang ang followers ang tumaas, pati din ang mga views mo dyan. Every upload mo, kapag mag-upload ka, matik na yan, mataas din ang mga viewers mo dyan. Mataas ang views. Okay? So, ang pangalawang paraan guys, na para tumaas yung mga dumami yung followers natin, yung iba, yung videos na nagre-remix ng mga videos. Okay? Especially yung mga videos na nire-remix nila, yung mga trending. Okay? Yung mga trending na nagpapatawa, yung mga uso ngayon na sikat na mga videos din nire-remix. Yung remix, ang ibig sabihin yan, yung videos, ilalagay niya yung mukha niya dyan, magre-react siya, depende sa kung anong klaseng videos at lagyan ng caption. Maaring makakuha din yan ng maraming followers, hindi lang maraming followers, pati yun din ang views. Okay? Pero ang disadvantage lang dyan, no, kung mag-upload ka ng sarili mong content, maaaring mababa lang ang views dyan. Okay? Kasi ang inabangan kasi nila dyan ay yung mga nire-remix mo na mga trending videos. Okay? So, expected kapag sariling content mo o kaya magpo-post ka dyan ng mga text, photos and images, mababa talaga ang views dyan o kaya konti lang ang mag-comment. Yun ang disadvantage. Okay? And then itong pangatlo guys, paraan para tumaas at dumami yung followers nyo ay itong engagement na ginagawa ng mga small content creator na nag-count me in, yung nagpa-follow to follow. Okay? So, hindi ko naman nire-recommend yan. Okay? So, isa yang way, no, na dumami yung followers, pero may disadvantage din. Okay? So, ang disadvantage dyan is, kapag nag-upload din kayo ng mga videos, so, expected na hindi ganun ka taas ang views. Okay? Kasi yung mga followers mo, nakuha mo yan sa pakipag follow to follow. Okay? So, hindi naman yun bawal. Okay? Maraming mga nagsasabi ng mga malalaking content creator na bawal ng ganun, ng mga count me in. Actually guys, dumaan din ako dyan sa ganun. Hindi naman bawal kasi hindi naman ako nagkaroon ng violation about dyan. Matagal din akong dumaan sa mga ganun. Kahit ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Kaya lang, nag-upload din ako ng videos. Okay? So, ang disadvantage lang dyan ay yung mga videos nyo hindi ganun kataas ang views. Pero, kapag nag-post mo ng mga text na nagpapaangat kayo, doon din ang advantage dyan. Maraming magko-comment, magre-react, magla-like, magha-heart, at mag-share.
kung na-notice kayo sa maraming kapwa content creator, maraming papasok sa mga post nyo, dumaan din ako dyan, no? Umabot ng, minsan mataas yung mga nagko-comment, umabot ng mga 1,000, 1,000, 2,000. Kasi ngayon guys, ang kitaan sa Meta, hindi lang sa videos, pati din sa mga performance bonus na nakasaad dyan, yung pagpo-post mo ng text, photos, and images, may revenue din yan. Yun ang sa nagpapaangat ngayon, okay? Engagement, nagpo-comment, follow to follow. Kapag tumaas yung mga comment, ang mga reaction, nagsi-share, makakakuha din sila ng revenue. Okay? So yun yung tatlong paraan guys para dumami yung mga followers natin. So syempre, mas maganda pa rin yung natural na way. Okay, yung mag-upload kayo ng videos, mga original content, then kapag nagustuhan kayo ni algorithm at ng mga tao, i-recommend ni algorithm, then organic yung yung followers mo dyan, papasok, then automatic. Pag mataas yung followers mo dyan, ibig sabihin, nagustuhan yung mga content mo, then expected ka nga, mataas yung views mo. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng tatlong paraan na kaibahan nila, no? Okay, so mas maganda, gawin mo na lang lahat. Okay? Upload ka ng mga quality content, then gawin mo rin yung magre-remix. Make sure yung i-remix mo nga walang violation kasi madadamay ka kapag ni-remix mo yun, yung may violation, damay ka rin. Okay? And then magpo-post ka din o magpapaangat ka din. So yung tatlong ways, gawin mo na lang yan. Okay? So yun po guys. So maraming hindi nakakalam dyan about sa mga ganun na klase kasi yung ibang mga sikat na mga malaking content creator, nagpo-focus kasi sila sa mga pag-upload ng videos. Okay? So ngayon guys, kung mas maganda, gawin nyo na lang lahat ng paraan. Okay? Kasi ako, ginagawa ko yan lahat ngayon para umangat. Maging open-minded lang tayo. Okay? Ako base kasi sa akin kasi, binabase ko din kasi sa experience ko, no? Na-experience ko, hindi lang sa mga nag-gather ko na sa mga videos ng iba. Okay? Hindi lang tayo dapat mag-relay lang sa mga sinasabi ng iba. Mas maganda din yung ma-experience mo na ganun. Okay? Kasi yung ibang mga malalaking content creator, hindi naman nila na-experience yan eh. Kaya sila nagsabi na, wag, hindi naman yan ganun. Hindi yan ganun. Hindi naman yan nakakatulong. Yun mga sinasabi nila kasi hindi nga nila na-experience. Okay? So, ayan guys. Thank you again. Thank you so much sa lahat ng ating mga followers. Laging may kasabihan tayo guys na keep on vlogging. Enjoy lang po tayo. At ang ating i-upload na mga videos is quality is better than quantity. Okay? So, again guys, this is Kai and Dax TV. Babu!